Salamat po, Ama naming Diyos, sa pagkakataong ito na muli kaming sama-sama na makapag-aral ng iyong mga salita. Tulungan mo na ang iyong mga salita ay maging kapangyarihan upang kami ay tulungan sa panahong ito na mapanganib. Na huwag kaming matakot, magulumihanan, kundi magtiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa na kabahagi sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga salita ni Apostol Pablo, sa unang o ikalawang Timoteo 3, ang unang talata ay ganito. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang ating panahong kinabubuhayan ay inilalarawan ng Biblia na ito ang mga huling araw. Unang Juan 2, talatang 18, ganito ang sinasabi, Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumilitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito ang huling oras. Purihin ang Panginoon. Ang huling oras na ito, mga kapatid, napapaloob nga sa sinasabi sa Daniel 12:4 ang ganitong mga salita. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang paruruot pa rito at ang kaalaman ay lalago. Eksakto na ang ating panahong kinabubuhayan ay inilalarawan ng mga salitang ito. Kamangha-mangha ang pagkilos ng tao. At ang higit na katangian ng huling araw ay ang pagkilos ng tao hindi horizontal. Yan ang paruot pa rito. Ang atin pong panahon, dinatnan ng kakaibang pagkilos ng tao. At ito po ay hindi lamang ang horizontal, paruot pa rito, kundi ang mood ng travel ngayon ay may sinasabi na interplanetary travel. Kaya ito po ang mga huling araw. At ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ating unang binasa, ay na ito ay mapanganib, nakakatakot, at sa mga salita ng Panginoon, ay kanyang inilarawan ang panahong ito. Sa Mateo 24, mula sa ikatlong talata, tanong ng mga apostol, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Sa makatwid ang pagparito ng Panginoon at ang katapusan ng sanglibutan, magkasabay na mangyayari. Ang ibig sabihin, pag ang isa'y nangyari, kasama nung pangalawa. At sagot ng Panginoon sa 4 na talata, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan.
ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyayari, dapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Sa ibang mga bersyon, mga kapatid, ay binanggit ang pestilence o mga salot, mga kagutom, at ito po ay very relevant sa ating panahon, lalo na sa pananalasa ng COVID-19 sa lahat ng bansa, liban sa ilan na walang COVID o wala pang namamatay sa COVID-19. Pero ito po ay gumagapo sa maraming damdamin ngayon. Ang takot sa dala ng salot na ito. Ang ibang talata po nito, ang ginamit ay pestilence. At pag ating titingnan ang salitang pestilence, ay isang sakit na nakakahawa, mabilis na nakakahawa, at nagdadala sa marami ng kamatayan. Alam ko kayo'y inform tungkol sa pagkalat ng COVID-19 sa buong sanlibutan, na ang ibang mga bansa, sa kabila ng kanilang karangyaan, sa kanilang karunungan, sa kanilang ipinagmamalaking abante na kultura at sibilisasyon, hindi po sila inilibre ng COVID-19. Ito po ay magdadala ng kagutom. Magkakaroon ng pagkagutom dahil sa mga naistorbo na mga faktorya, mga pag-produce ng mga basic na kailangan ng tao. At dahil ang mga pamilya ngayon, dahil sa lockdown, sa ibang mga bayan ay total lockdown. Sa atin ay comprehensive. Pero siguro ay gayahin din natin yung total lockdown dahil inyong mababalitaan na marami ang pasaway. Sa makatwid, nangyayari sa atin, maglilika ito ng kagutom. Sa ngayon po, maraming mga pamilya ang nabubuhay lamang sa subsidiya ng gobyerno. Ay, ibig sabihin ito, kung sakalit maalis na ang lockdown at sana nga ay madaling maalis. Pero yung pamilya na nawala ng hanapbuhay, maaaring ang kanilang mga kaunting naipon ay naubos na ngayon. So, natural lang na pagkatapos ang salot na ito, kagutom, lindol, tayo po ay hindi na-exempt sa mga lindol. Alam natin, sariwa sa ating alaala ang lindol sa Davao at kung saan-saan dako. At ang lindol, ang pagputok ng volcano. Tayo po ay nasa tinatawag na ring of fire. Yan po ay magkakabit-kabit na mga volcano na aktibo. At ang isa sa pinakaaktibong volcano sa buong sanlibutan ay ang Taal Volcano. Tayo ay nakikiramay sa mga Batanggenyo na nasira ang mga bahay, ang mga pananim, namatay ang mga hayop. Dahilan sa pagputok ng volcanong ito. Sa makatwid, mga kapatid, itong sinasabi na pasimula ng kahirapan, hindi pa ito ang dakilang kapighatian.
beginning of sorrows. Ito pong nangyayari ngayon. Gaya ng ina na manganganak, ang sakit na kanyang daranasin ay hindi kaagad yung sakit sa panganganak. Mayroon pong stages ang pagsakit, paghilab ng kanyang tiyan. Ganito po ang ating panahon. Ito po ay ang unang paghilab, ang unang mga sakit, beginning of sorrows. Pero sinasabi po ng Biblia na hindi pa ito ang wakas. Pasimulang mga sakit ito. Isipin po ninyo kung sa pasimula, nagugulumihanan na ang tao. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, dahil sa hirap, marami ang pananampalataya ay lalamig. Ang kanilang mga puso ay hindi makatanggap na ang Diyos na naghari sa atin ay Diyos na maibigin at Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang paniwalang yan, ang iba, matitinag dahil sa sakit, sa mga nangyayaring hindi maunawaan, hindi maipaliwanag. Ang tanong, bakit? Kaya mga kapatid, ito ay magiging kalagayan at ito ay lalong palulubhain ng religious na mga pangyayari. Ang ibig sabihin, sa mga huling araw, ang tao ay magiging relihiyoso. Maraming sisipot na pananampalatayang hindi ayon sa Biblia, hindi gaya ng naunang iglesia. Marami ang sisipot at ito ay dahil ang tao sa panahong ito'y naghahanap ng mapanghahawakan, pananampalatayang tutulong sa kanyang damdamin, magbigay ng katiyakan. Yun nga lang, karamihan ng matatanggap niyang katiyakan ay hindi totoo. Duduyanin ang buong sanglibutan sa duyan ng maraming mga relihiyon na palso, fake. Sabi ng Panginoon, marami ang pupunta dito. Ako ang Kristo. Marami ang lalabas sa mga puno ng relihiyon. At sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3, unang talata hanggang sa talatang 5. Ito po ang magiging katangian ng tao na ito rin po ay katangian ng mga relihiyon na susulpot. Marahil, ang lipunan usually ay bunga ng relihiyon. Habang namamayani ang maling relihiyon, ang mga tao'y maliligaw ng landas. At ang kanilang ligaw na landas, ang bunga niyan ay lipunang mapanganib. Yan po ang nangyayari sa ating panahon. At ating mababasa sa mga talatang ito sa chapter 3, 1-5. Ito ang katangian ng lipunan at ito rin ang magiging katangian ng mga susulpot ng mga relihiyon. Inyong mapapansin na sila ay mayabang, sila ay maibigin sa pakinabang, sa pera. At inyo pong mapapansin na ngayon ang mga sumulpot ng mga relihiyon, sila ngayon nangunguna sa pinakamayayaman na puno ng relihiyon, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong sanglibutan. Pero pag titingnan mo ang kanilang gawain, wala silang maipapakita na naitayo, walang kapilya, walang mga ari-arian. Ang iglesia, inyo pong mapapansin,
ang isang katangian ng Pentecostal Missionary Church of Christ. Dahil nga sa uri ng korporasyon ng samahan, tayo po ay incorporated. Walang isang taong nagmamay-ari. Ang pag-aari ng iglesia ay hindi sa pangalan ng isang tao, nasa pangalan ng samahan. Kaya mga kapatid, sa makatwid, sa mga huling araw, magiging relihiyoso ang mga tao. Dahil yan kasing paniwala sa Diyos ay basic sa tao yan. Sa mula nang ang tao'y nakatira pa sa mga yungib, ang tao'y likas na may takot sa Diyos. Alam nila na there is a power beyond their power. At yan ang kanilang dinudiyos, yun nga lang. Dahil walang pahayag. Ang mga dinudiyos niya ay ang mga bundok, ang mga ilog, ang mga kahoy, mga hayop. Ito'y tanda na ang tao'y naghahanap ng isang kapangyarihang maaari niyang sambahin, maaari niyang paglingkuran, at mostly na magbibigay sa kanya ng pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya basic yan, kaya hanggang sa wakas, ang damdamin niyang ng tao ay yayabong lalo. Kaya sa mga huling araw, ang tao ay magiging sagana sa relihiyon na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang bilin ni Pablo, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya ito mga kapatid, relihiyoso pero walang Diyos. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila, ibig sabihin, ipinamumuhay ang kabanalan na siyang pangunahing kailangan upang ang tao'y makakita sa Diyos. Hindi lamang makakita, sa buhay na ito, makasama ang Diyos. Marami sa mga ito'y hindi alam kung ano ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sila ay alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng kanilang sarili sa kanyang mga nasa. Purihin ang Panginoon, may tunay na pananampalataya. May tunay na relihiyon. At ito po ang PMCC, Fourth Watch, ang Pentecostal Missionary Church of Christ. Hindi natin sinasabing tayo lang, ang sinasabi natin sa biyaya ng Diyos, ang ating kinabibilangang iglesia ay tunay. Hindi natin sinasaklaw ang iba. Kung sila man ay tunay, magpakita sila ng ebidensya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya narito mga kapatid, ang mga huling araw. Ngayon, paano ang tao, paano tayo tutugon? How should we react in this kind of society, in this kind of surrounding that we are living in? Ano ang ating reaksyon? Ang bilin ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa ipinagkarunan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan at mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mapalad si Timoteo dahil mula sa pagkabata naturuan siya ng banal na kasulatan. Mapalad siya, nagkaroon siya ng lilang na si Lois, ng nanay na si Eunice, na mula sa pagkabata nagturo sa kanya ng tunay na kaalaman sa Diyos, sapagkat ang tunay na kaalaman
sa Diyos ay makukuha lamang sa Biblia, ang banal na kasulatan, na itinuturo hindi kahit sino na lang, kundi gaya ni na Luis at Eunice, naturuan sila ni Apostol Pablo, sugo ng Diyos, sapagkat ang sugo ng Diyos ang may karapatang mangaral at magturo ng banal na kasulatan. Yan po sa Biblia. Mayroong binibigyan ang Diyos ng karapatan na magsalita para sa Kanya. Kaya si Pablo, Apostol Pablo, hindi karaniwang mangangaral. Inaangkin niya na sapagkat siya'y apostol, siya ay tagapagsalita ng Diyos. Inyo pong pansinin. 2 Korinto 5:20. Ang sabi po ay ganito, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanika namin sa pangalan ni Kristo, kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Si Pablo bilang apostol, siya po ay tagapagsalita ng Diyos. Kapag siya'y nangaral, waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanik namin sa pangalan ni Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan po ang otoridad ng sugo ng Diyos. At inyo po mapapansin, sinasabi sa Biblia ng Panginoong Hesus mismo, na ang sugo ng Diyos sa Biblia, dalawa lang po. Dalawang klase ng panahon kasi. Yan ang mababasa natin. Sa Lucas 11:49, ang wika. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Dalawang panahon ang pakikitungo ng Diyos sa tao, at yan ay nilalaman sa Biblia. Ang unang bahagi, ang lumang tipan, panahon ng mga propeta, panahon ng kautusan. Ang ikalawang bahagi, huling bahagi, ang panahon ng biyaya. Hallelujah! Nadala ng mahal na Panginoong Hesus. Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Bago ito sa talatang 17, ang sabi, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Ang kautusan ay mahigpit. Kapag ang isang tao'y nasa ilalim ng kautusan, mabubuhay siya ayon sa kautusan. Ang kautusan, kung tutuusin natin sa Biblia, hindi binigay upang maligtas ang tao. Ang kautusan ay binigay upang patunayan na ang tao ay makasalanan. Halimbawa, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang lulhod sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang utos. Sa atin, ang kautusan ay nagpapakita, pinapatunayan na tayo ay mga makasalanan. Subalit ang biyaya ng Panginoon, purihin ang Kanyang pangalan, nagbibigay ng awa ng Diyos at pagliligtas, hindi dahil sa mga gawa, kundi dahil sa masaganang pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan lang gawin ng isang tao, sumampalataya, at ang masaganang biyaya ng Panginoon na nagdadala ng masaganang kaligtasan ay sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya itong panahon nito, mapanganib, nakakatakot.
Subalit, ang biyaya ng Diyos ay sagana, mga kapatid. Ang awa. Kaya tayo ay umaasa sa awa ng Diyos. Umaasa sa Kanyang pag-ibig. Siya'y tulad ng isang mabuting ama na nagsisiibig sa atin, amang mayaman at mabuti. Kaya sabi mo ng Panginoon sa Mateo 7:11, ganito ang Kanyang sabi, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya. Kaya ngayon, mga kapatid, the only way to receive is ask. The only way to be opened, knock. The only way to seek the pleasure and the salvation of the Lord. Seek. Purihin ang Panginoon. Ganoon. Bagamat inihambing ng Panginoon ang Diyos sa langit sa isang ama. Pero in contrast talaga ito eh. Tayo ay mga masama, makasalanan, limitado. Pero ang Diyos na nasa langit ay 1,000 ang kabutihan kaysa atin. Ang kakayahan at kasaganaan. Inyo pong pansinin, Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Saan manggagaling ang pagmumulan ng kapunan ng ating pangangailangan? Hindi sa isang bangko, hindi sa isang bayan, hindi sa isang mayaman, kundi ang sabi po, ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Gaano kayaman ang Diyos? Hindi masusukat ang kayamanan ng Diyos. At doon magmumula ang kapunan sa lahat ng ating pangangailangan. Kapayapaan, kalusugan, kasayahan, pagkain, pag-ibig, lahat ng yan masaganang bubuksan ng Diyos sa atin kung tayo lamang malugod sa Kanya. Mahalin natin Siya, paglingkuran natin Siya. At ang pangako, lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang pupunan. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, at sana'y manatili kayo sa lilim ng pag-iingat ng Diyos. Doon ang ating kapayapaan at ang ating katiwasayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mabutit maibigin, walang hanggang kayamanan ang pagmumulan mo ng iyong masaganang pagtugon sa amin. Sa mga anak mo o sa kanino mang tao na ngayon nababalot ng takot at pangamba, Panginoon, speak the words of rest and assurance. Sa mga may karamdaman, Lord, speak and send thy words of healing to them. Purihin ang iyong pangalan. Kabagan mo po ang aming mahal na Pangulo, ang Pangulong Duterte. Lagi mo siyang patnubayan upang ang Pilipinas mapangunahan niya sa kapayapaan at kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen.